Hindi po nagmukhang abogado itong si Kaufman. Akala mo isang vlogger. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. EJ Morse once again at thank you for joining me today. Bigyan po natin ng komento yung nangyaring confirmation of charges doon sa ICC. At kitang-kita natin yung kaibahan, yung ganda ng presentation ng ating lawyer na si Attorney Joel Butuyan as against lawyer ni Digong Duterte na itong si Nicholas Kaufman. Napakaganda ng pagkakalatag ng ating kababayan na abogado na si Attorney Joel Butuyan. Ang ganda ng kanyang sequence of events, yung kanyang pagkwento ng mga pangyayari, unti-unti hanggang doon mapunta sa mga pinaka-focal points ng kanyang presentation. At nabigyan ng emphasis yung mga kalokohan at yung mga pagkakamali, mga krimen na ginawa nitong si Digong Duterte. So, ibig sabihin talagang napakaganda ng presentation at malayong-malayo doon sa presentation na ginawa nitong si Nicholas Kaufman na kung saan nangangapa siya at ginagamit niya yung mga katwiran na hindi naman related doon sa krimen. Katulad na lang nung idinamay niya ang pangalan ni PBBM tungkol dito sa pagkakadala ni Digong Duterte sa ICC dyan sa The Hague. Pero ano ba naman ang kinalaman nitong si PBBM? At ginagamit pa ni Kaufman yung salitang abducted or kidnapped na alam naman nating ang pagkakadala nitong si Digong Duterte diyan sa ICC ay naandiyan naman sa ating batas na ang international law ay part ng ating konstitusyon. Naandiyan yan. Wala tayong maipipintas, wala tayong masasabi na negative tungkol dito sa ating local lawyer, yung ating Filipino lawyer na si Attorney Butuyan tungkol sa kanyang presentation. Napakaganda po. Dito naman sa presentation na ginawa nitong si Attorney Kaufman, napakaraming butas. Hindi po nagmukhang abogado itong si Kaufman. Akala mo isang vlogger. Bayarang vlogger ng DDS or isang bayarang DDS vlogger. Lumalabas yung kanyang mga pananalita. Nakakatawa at walang kalaman-laman. Ngayon, ano ba yung mga sinasabi nating walang kalaman-laman at walang basihan na mga claim at mga pananalita nitong si Attorney Kaufman? Unang-una, isinama niya sa kanyang mga taong sinisisi sa pagkakadala ni Digong Duterte dyan sa The Hague ay itong si PBBM na wala naman talagang kinalaman. Sumusunod lang itong si PBBM kung ano ang nasa batas. Na palagi nilang ikinocontest, sinasabi nila na illegal ang pagkakadala nitong si Digong Duterte diyan sa ICC. Na alam naman nating pinagbabasihan diyan ay yung international law. Hindi tayo, totoo naman ang sinasabi ni Kaufman na yung sinasabi ni PBBM na hindi siya susunod or hindi siya susuporta dito sa kilos ng ICC, pero hindi maaring hindi naman siya mag-cooperate dito sa kilos ng International Police or Interpol na kung saan yan nga ang nasunod. Naging parte tayo ng operation na ginawa ng Interpol. Kaya nga nadala ang si Digong Duterte diyan sa ICC. Wala tayong nilalabag na batas. Dahil wala naman silang maikatwiran, yan palagi ang inaatake itong mga kampo ni Duterte. Sinasabi nilang illegal ang pagkakadala ni Digong Duterte, pero hindi po. Meron po tayong basihan dyan sa konstitusyon natin. Kwento pa nitong si Kaufman na ito daw si Digong Duterte ay isang simpleng tao, mahirap na tao, at makikita naman daw yung bahay na kanyang tinitirahan na maliit at simple, at
hindi nasanay sa marangyang pamumuhay. Ngayon, Mr. Kaufman, ang unang tanong ko sa iyo, ikaw ba ay may bayad bilang lawyer ni Digong Duterte diyan sa kanyang kaso, diyan sa ICC? Hindi ka naman siguro tatanggap ng pro bono diyan sa hinahawakan mong kaso at wala naman talagang lawyer na tatanggap ng pro bono, lalong-lalo na katulad ng ganitong high-profile case. At napapabalita nga na 150 million a month ang bayad sa iyo diyan sa pagiging abogado ni Duterte. Kung ang kliyente mo ay simpleng tao, kung ang kliyente mo ay mahirap na tao, papaanong na-afford ang bayad sa iyo na 150 million a month? Hindi simple yan. Hindi bagay yan sa sinasabi mong napakasimple ng bahay, napakasimple ng pamumuhay nitong si Duterte. Alam mo ba, Attorney Kaufman or Mr. Kaufman, ang halagang 150 million, sabihin na natin hindi totoo yung 150 million, 100 million na lang, 100 million pesos. Isang napakalaking mansyon na yan na itatayo dito sa amin sa Forbes Park, Dasmariñas Village, or Ayala Alabang. Ganyan kalaki ang binabayad sa iyo nitong si Duterte. Huwag na natin sabihin 150 million dahil wala pa naman tayo eksaktong amount. Wala tayong eksaktong figure kung magkano nga yan. Assuming nga 100 million. Kung isang taon ka na nagtatrabaho para kay Duterte dyan sa Dahig, meron ka ng 12 months. Meron ka ng halagang 12 mansyon na nakatayo or pwedeng itayo dito sa Pilipinas diyan sa aming mga flash subdivision gaya ng Forbes Park, Dasmariñas Village, or Ayala Alabang. Ganyan kalaki ang binabayad sa iyo ni Digong Duterte, halagang 12 mansyon na malalaki ang pwedeng itayo dito sa Pilipinas nang sinasabi mong pinagtatanggol mo na si Digong Duterte na isang simpleng tao, na isang mahirap na tao. Paano mong sasagutin yan kung talagang totoo na itong si Digong Duterte ay mahirap at simpleng tao? Paano kang nababayaran ng ganyang kalaking halaga? 12 napakagagarang mansyon, malalaking mansyon ang pwede itayo dito sa Pilipinas ng halagang ibinabayad sa iyo, Attorney Kaufman or Mr. Kaufman. Kaya yung mga pinagsasasabi mo walang laman at walang mararating, lalong-lalo na sa pagkaka-present itong si Attorney Butuyan na napakaganda ang pagkaka-sequence ng presentation, pero pagdating sa'yo, nagmukha kang isang vlogger na DDS. Walang kalaman-laman ang depensa mo. At yung mga nilahad ditong si Atty. Butuyan tungkol sa mga pagpatay na ginawa ng mga tauhan, ng mga inutusan mismo ni Digong Duterte at pag-amin din ni Duterte na meron din siyang kamay sa pagpatay. Ginawa niya rin yan. Inamin niya. Maraming video ang lumabas sa pag-amin ng mga pagpatay, pag-utos ng pagpatay. At ang sagot mo dyan, sinasabi mo, marami naman daw speeches, marami namang pagkakataon na nagsalita si Digong Duterte na hindi tungkol sa pag-amin sa pagpatay, hindi tungkol sa pag-uutos sa pagpatay. Wala ring laman yan. Alangan namang ilabas pa ni Atty. Butuyan nung prosecution yung mga speeches na wala ring laman pero hindi naman pakikinabangan bilang ebidensya. Natural naman, para kay hindi abogado, na ang ilalabas lang dyan ni Atty. Butuyan nung kampo ng prosecution ay yung may mga laman na ebidensya. Ano ka ba naman? Bakit naman sasabihin pa ni Atty. Butuyan, bakit naman sasabihin pa ng prosecution yung mga speeches na mabulaklak, na wala namang laman, at wala namang pakinabang sa prosecution? Natural. Ang ilalabas lang dyan yung ebidensya.
Yung speeches na kung saan inamin niya yung pagpatay, inamin niya yung pag-utos sa pagpatay, inamin niya na merong death squad. Abogado ka ba talaga, Kaufman? Are you really a lawyer? Why ask the prosecution to present something that will not be of use to them? Of course, they will not present something that will not be part of their evidence. He presented and they will present many videos, many speeches where the former President Digong Duterte admitted that he ordered the killing and also his own admission of some of the killings. And he will never present. The prosecution will never present something that is of no use to them. Are you really a lawyer? Kaya nga, dapat sa'yo, Mr. Kaufman, you must also present counter evidence that will debunk, that will be contradictory to what the prosecution has presented and will present in the future. This is not about politics. This is not about rhetorics. You must present something solid. Kaya nga sinasabi natin dito, itong si Attorney Kaufman, halatang wala naman talagang maipipresent na ebidensya para iligtas ang kanyang kliyente. Wala po silang maipipresent. Kaya ang ginagamit niya argument ay hindi masyadong related dito sa kaso ni Digong Duterte. Mula kay PBBM, mula doon sa pagiging mahirap at simple daw nitong si Digong Duterte, yung mga speeches daw na present ay pinili lang, natural pipiliin yan. Ano ka ba naman? Hindi magpe-present ang prosecution ng mga speeches niya na hindi related as evidence. Ipipresent niya siyempre yung mga ebidensya. Hindi ko maintindihan ito pinagsasabi nitong si Attorney Kaufman. Anyway, mga kapatid, mga kababayan, marami pa tayong pag-uusapan tungkol dito. Yung naging presentation kahapon ay first day pa lang. Ang alam ko, 5 days itong gagawin. Kaya marami pa tayong mapagkukwentuhan, marami pa tayong pag-uusapan, marami pa tayong makikitang kapalpakan itong depensa, itong side ni Digong Duterte at itong si Attorney Kaufman ang nagpe-present ng walang kakwenta-kwentang mga argumento. Hanggang dito na po muna mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit notification bell, pati na rin po yung like button. Mag-komento po tayo at kumari i-share po natin sa ating mga kilala, mga kaibigan, kamag-anak itong ating episode nang sa ganon matulungan ng ating munting channel. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo muli.